Binuksan ng malakas ang pinto sa harapan ng aming bahay na parang umuungal ang mga bisagra sa protesta. 2:00 ng hapon sa karaniwang Martes. At nagitiklop ako ng mga malilinis na damit sa aking kwarto nang marinig ko ang galit na yapak ni Marco na umaalon sa buong bahay na parang bagyo. Nanay, nasaan ka? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bahay na may galit na hindi ko narinig mula noong teenager pa siya. Iniwan ko ang mga polo sa kama at lumabas sa hallway. Ang anak ko, sa edad na 42 taong gulang, ay nakatayo sa sala. Namumula ang kanyang mukha at nakakuyom ang mga kamao. Ang kanyang mga berdeng mata, minana mula sa kanyang ama, ay tumitig sa akin ng may katigasan na nagbigay ng lamig sa aking buto. Bakit tumawag sa akin si Clara na umiiyak? Sinabing binago mo ang password sa iyong card. Nasa grocery siya at hindi makabayad ng kanyang pinamili. Inihiya mo siya sa harap ng lahat. Natigilan ako sa may pintuan. 70 taon ng buhay ang nagturo sa akin na manatiling kalmado sa mahihirap na sitwasyon. Ngunit iba ito. Ito ay ang sarili kong anak na sumisigaw sa akin sa sarili kong tahanan. Marco, babaan mo ang boses mo. Mga edukadong tao tayo. Matigas ngunit mahinahon ang aking tono. At, binago ko ang password sa aking card dahil akin ito. Iyo, nanay, pamilya tayo. Hindi ka pwede maglagay ng hadlang kapag may kailangan kami. Lumapit siya ng 2 hakbang sa akin at sa unang pagkakataon sa buhay ko. Naramdaman ko ang buhol ng takot sa aking tiyan. Ang card ay nasa pangalan ko, Marco. Pera ko ito. Pera mo. Seryoso. Magiging ganoon ka ba kasakim? Parang mga bala ang kanyang mga salita na lumipad sa akin. Bumibili lang si Clara ng mga gamit sa bahay. Pagkain, panlinis, karaniwang bagay. Alam kong hindi totoo iyon. Sinuri ko ang aking statements noong nakaraang linggo. I-1-0, 000 sa makyup, 15,000 sa damit, 25,000 sa mamahaling restaurant. Ngunit nagpasya akong huwag banggitin ito noon. Anak, kung may kailangan ka ng pera para sa partikular na bagay, maaari nating pag-usapan ito bilang mga matanda. Ngunit hindi ko iwan ang aking card na walang password para sa sinumang gamitin. Sinuman. Tinatawag mo ang asawa ko na sinuman. Tumaas pa ang kanyang boses. Anak-in-law mo siya. Bahagi siya ng pamilyang ito. Naupo ako sa paborito kong silya. Ang paehong silya kung saan ko pinadede si Marco 40 taon na ang nakaraan. Kailangan kong panatilihin ang aking kalmado. Kahit nanginginig ang buong katawan ko. Palagi namang welcome si Clara sa bahay na ito. Ngunit ang aking credit card ay hindi serbisyo ng pamilya. Naglakad-lakad si Marco sa sala na parang hayop sa kulungan. Bumubuhok ang kanyang sapatos sa sahig na gawa sa kahoy sa bawat hakbang. Pinagpapawisan siya kahit may aircon. Hindi ko maisip ang naririnig ko. Buong buhay mo ay mapagbigay ka. Palaging tumutulong sa lahat. At ngayong ang sarili mong pamilya ay nangangailangan ng suporta. Para kang kuripot. Mas masakit iyon kaysa sa anumang sigaw. Kuripot. Ako na nagpalaki sa lalaking ito nang mag-isa pagkamatay ng kanyang ama. Ako na nagdouble na shift sa loob ng maraming taon para makapagbayad ng kanyang kolehiyo. Ako na nagbigay sa kanya ng down payment para sa kanyang apartment. Marco, hindi ko hahayaan na makipag-usap ka sa akin ng ganyan sa sarili kong tahanan. Kung gayon, bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Bakit binago ang password nang magdamag ng walang sinasabi sa sinuman? Tumayo ako mula sa silya. Nagprotesta ang aking likod. Ngunit kailangan kong tumayo para sa usapang ito dahil sinuri ko ang aking statements at nakita ko ang mga gastos na hindi ko kilala. Maraming pera na lumalabas sa aking card nang walang pahintulot ko. Lahat ng gastos na iyan ay napag-usapan sa iyo. Hindi, Marco, hindi sila napag-usapan. Tumahimik siya sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Mabigat ang kanyang paghinga at nakaumbok ang mga ugat sa kanyang lig laban sa kanyang maitim na balat. Sinabi sa akin ni Clara na palagi niyang tinatanong ka bago niya gamitin ang card. Nagsisinungaling si Clara. Lumabas ang mga salita mula sa aking bibig bago ko mapigilan. Ang katahimikan na sumunod ay makapal, mabigat. Tiningnan ako ni Marco na parang sinampal ko siya. Hindi ko hahayaan na insultuhin mo ang asawa ko. Hindi ko siya ininsulto. Sinabi ko ang totoo. Ang totoo ay nagiging paranoid ka na. Siguro oras na para may ibang maghawak ng iyong pera. Parang kidlat ang mga salitang iyon na tumama sa akin. Ang sarili kong anak na nagmumungkahi na hindi ako capable na maghawak ng sarili kong pera. Ang sarili kong anak na nagdududa sa aking kapasidad mental. Sa tingin ko kailangan mong umalis, Marco. Hindi ako alis hanggat hindi natin naayos ito. Bigyan mo ako ng bagong password ngayon din. Hindi, anak. Sabi ko hindi.
Hinawakan ko ang kanyang tingin. Ito ang bahay ko at desisyon ko. Kung may kailangan si Clara, maaari niya akong tanungin ng direkta. Pumunta si Marco sa pinto, ngunit huminto bago siya lumabas. Mas malamig kaysa yelo ang kanyang boses. Hindi pa tapos ito. Mag-uusap ulit tayo kapag nakaraos ka sa iyong tantrum. Hindi tantrum ito, Marco. Ito ay desisyon. Walang kwenta ito. At pagsisisihan mo kapag nakita mo kung paano ito nakakaapekto sa ating relasyon. Nakabitin ang kanyang mga salita sa hangin na parang banta. Ang sarili kong anak na nagbabanta na putulin ang ating relasyon kung hindi ko siya bibigyan ng akses sa aking pera. Nagbabanta ka ba sa akin? Nagbababala ako sa iyo. Nasaktan ng husto si Clara sa iyong ugali. Hindi ko alam kung gusto ka pa niyang makita pagkatapos nito. Kung gayon, iyon ang kanyang desisyon. Umiling si Marco ng may paghamak. Alam mo ba, tama ka. Ito ang iyong desisyon, at gagawa kami ng amin. Nagsara ang pinto ng may tuyong kalabog. Naiwan akong mag-isa sa sala, nanginginig. Ang mga gumamela sa pasyo ay kailangan pa ring diligan. Ngunit wala na akong lakas na diligin sila. Lumakad ako sa bintana at pinanood ang kotse ni Marco na umaalis sa kalye. Sumisigaw ang gulong ng mabilis niyang likuan ang kanto. 40 taon ng pagiging ina, at nauwi ito, ang tanging anak ko na sumisigaw sa akin para sa pagprotekta sa sarili kong pera. Ang katahimikan sa bahay ay iba pagkatapos niyang umalis. Hindi ito ang mapayapang katahimikan ng umaga, kundi mas makapal, mas mabigat, na parang nagbago ang hangin mismo. Naupo ulit ako sa aking silya at ipinikit ang mga mata ko. Inulit-ulit sa aking isip ang usapan na parang sirang plaka. Mga salita ni Marco, ang kanyang tono, ang kanyang galit, lahat para sa isang password. Lahat para sa pagprotekta sa sarili kong credit card. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi talaga ito tungkol sa password. Ito ay tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa hangganan. Ito ay tungkol sa katotohanan na sa unang pagkakataon sa maraming taon, sinabi ko ang hindi. Tumunog ang telepono ng isang beses, pagkatapos 2 beses. Pinabayaan kong kunin ito ng answering machine. Si Clara ito, matinis ang boses na humihiwa sa katahimikan ng aking tahanan. Lola Rosa, alam kong narito ka. Sana masaya ka sa ginawa mo. Nabagbag si Marco. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka sa amin. Pamilya tayo. Click. Namatay ang linya. Huminga ako ng malalim at binuksan ang mga mata ko. Ang oasan sa dingding ay nagsasabing 3 oras 30 minuto. Nagsimula ang araw ng normal na may mga damit na titiklop at halaman na didiligan. Ngayon ay parang nabuhay ako ng isang buong linggo sa loob ng 2 oras. Tumayo ako at lumakad sa kusina. Nagugutom ako, ngunit higit pa roon, kailangan kong gawin ang isang bagay sa aking mga kamay. Palaging naging kanlungan ko ang pagluluto sa mahihirap na panahon. Habang binabalatan ko ang patatas para sa huli na tanghalian, hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa ekspresyon ni Marco. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi bago, ngunit ang lamig ay. Parang nakita niya ako ng lubusan at nagdesisyon na hindi na ako karapat-dapat sa kanyang respeto. Ngunit ang maaraw na hapon na iyon ay simula pa lamang ng bangungot na mabubuhay ko. Sa loob ng 30 taon, ang aking routine ang aking lakas. Gumigising ako ng 6:00 ng umaga. Magtutimpla ng kape sa parehong coffee maker na ibinigay sa akin ng aking asawa bago siya namatay, at susuriin ang mga halaman sa bakuran habang nagsisimula pa lamang uminit ang mga tiles. Ito ay organisado, predictable, ligtas na buhay. Pagkatapos ng libing ni Roberto, nang 12 taong gulang pa lamang si Marco, natutunan kong ang istruktura ang tanging bagay na nagpapanatili sa amin na sen. Oras ng pagkain, oras ng pag-aaral, oras ng pagtulog, malinaw na rules, at matibay na hangganan. Iyan ang paraan para magpalaki ng mabuting lalaki, sa tingin ko. Ang aming 2-story house ay naging kanlungan namin sa loob ng 40 taon. Binili ito ni Roberto nang buntis pa ako, kay Marco sa pamamagitan ng loan na binayaran namin sa loob ng 20 taon. Bawat kwarto ay may kwento. Bawat sulok ay may alaala. Ang backyard kung saan natuto maglakad si Marco. Ang kusina kung saan ko inihanda ang libu-libong family meals. Ang sala kung saan namin ipinagdiwang ang bawat birthday. Kilala ako ng mga kapitbahay bilang ang babaeng palaging may oras na tumulong. Nang magkasakit si GNG, Cruz, nagdala ko ng pagkain sa kanya sa loob ng 2 buwan. Nang ang anak ng pamilyang Santos ay nangailangan ng pera para sa paaralan, nagpahiram ako ng i-25,000 ng walang interes. Ang pagiging mapagbigay ay aking paraan para parangalan ang alaala ni Roberto. Palaging mabuting anak si Marco, masipag mag-aral,
magalang, mapagmahal. Nang 25 taong gulang siya at nakuha ang unang trabaho bilang accountant, ipinagmalaki ko. Sulit ang aking sakripisyo. Sa loob ng maraming taon, perpektong team kami. Hawak niya ang aking taxes. Nagluluto ako para sa kanya tuwing linggo. Regular kaming nagbibisita sa isa't isa. Lahat ay nagbago nang makilala niya si Clara. Sa unang pagkakataon na ipinakilala niya siya sa akin, nagluluto ako ng mac and cheese sa kusina. Pumasok si Marco na may ngiti na hindi ko nakita mula noong teenager pa siya. Hawak ang kamay ng isang payat na blonde na babae na may perpektong manicured nails at damit na mas mahal kaysa sa aking buwanang sweldo. Nanay, ito si Clara, ang babae ng buhay ko. Ngumiti sa akin si Clara na may perpektong puting ngipin. Ngunit sinusuri ako ng kanyang mga mata mula ulo hanggang paa na parang hadlang na kailangan niyang alisin. Matigas ngunit malamig ang kanyang handshake. Nakakatuwa kayong makilala, GNG Santos. Palaging pinag-usapan ka ni Marco. Sa hapunan, pinuri ni Clara ang aking pagluluto. Nagtatanong tungkol sa aking hardin. At nagpakita ng interes sa aming family photos. Mukhang tunay na interesado siyang makilala kami. Nang umalis sila noon, naisip kong nahanap ko ang mabuting manugang. Ang mga sumunod na bisita ay kasing pleasant din. Nagdala si Clara ng bulaklak para sa akin. Tumulong maghugas ng plato. At nagsasabi ng nakakatawang kwento tungkol sa kanyang trabaho sa mamahaling clothing boutique sa bayan. Masaya si Marco, at iyon lang ang mahalaga sa akin. Ang kasal ay maliit ngunit elegante. Binayaran ko ang kalahati ng gastos nang hindi man lang sila humingi. Siya ang tanging anak ko, ang tanging pagkakataon ko na maging ina ng groom. Pinili ni Clara ang lahat. Ang damit, ang bulaklak, ang menu, ang musika. Ako lang ang nagsig ng checks at ngumiti para sa photos. Sa unang mga buwan ng kasal, nagpatuloy ang linggo na bisita. Pumupunta si Marco at Clara para sa tanghalian. Nagsasabi sa akin tungkol sa kanilang bagong buhay may asawa, at nasiyahan akong malapit siya sa akin. Muli na namang puno ang bahay, parang noong bata pa si Marco. Ang unang mga pabor ay nagsimula ng inosente. Lola Rosa, pwede mo ba pahiramin kami ng pera? Medyo masikip kami ngayong buwan sa gastos sa apartment. Si Clara ang nagsalita sa akin ng matamis, halos mahiyain na boses. Iisa 0, 000 lang. Babayaran namin sa Biyernes. Binigay ko ang pera ng walang second thought. Iisa 0, 000 lang. May sapat akong savings at bagong kasal pa sila. Normal sa mga bata na magkaroon ng financial difficulties sa simula. Dumating ang Biyernes, ngunit hindi ang pera. Sa halip, dumating ang isa pang kahilingan. Nanay, pwede mo ba pahiramin kami ng 15,000 pa? Kailangan ni Clara ng damit para sa trabaho. At hindi pa ako nakakakuha ng bonus hanggang susunod na buwan. 15,000, pagkatapos 25,000, pagkatapos higit pa. Palaging may parehong pangako. Babayaran namin suon. Palaging may parehong excuse. Medyo masikip kami ngayong buwan. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang aking mga utang ay umabot na halos 250,000. Nang banggitin ko ito sa isang linggo na tanghalian, nagkailangan si Marco. Nanay, alam mo namang babayaran namin. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka kaetsak sa accounts. Pamilya tayo. Siyempre, pamilya tayo, anak. Ngunit 250,000 ay hindi. Si Clara ang sumingit ng may pinaka-charming na ngiti. Lola Rosa, tama ka. Kami ay careless sa payments. Aano kung ibigay namin sa iyo ang aking credit card bilang collateral? Hindi ko gusto ang kanilang credit card. Gusto ko ang aking pera. Ngunit tinanggap ko dahil hindi ko alam kung paano makipagnegosyote sa sarili kong pamilya. Isang linggo pagkatapos, tumawag si Clara sa akin ng desperadong boses. Lola Rosa, may emergency ako. Na-block ang aking card at kailangan kong bumili ng gamot para sa aking nanay. Pwede ko bang hiramin ang iyo ngayong araw lang? Ipinahiram ko ang aking card sa kanya. Ngayong araw lang, naisip ko, para sa gamot lang. Noon ng gabing iyon, sinuri ko ang aking statement online. 7,500 sa pharmacy. Perpekto, naisip ko. Ngunit may iba pang charges din. 4,000 sa cosmetics, 1,000 sa damit, 1,500 sa mamahaling restaurant. Nang kumprontahin ko si Clara kinabukasan, humingi siya ng tawad ng may luha sa mga mata. Sorry talaga, Lola Rosa. Nasa mall ako at nakita ko ang incredible sales at naisip ko lang na okay lang. Babayaran kita bukas. Hindi niya binayaran bukas o sa susunod na linggo o buwan. Ngunit nagpatuloy siyang humingi ng aking card
para sa emergencies. Ang emergency para sa birthday ng kanyang kapatid, ang emergency para sa sapatos na kailangan niya para sa kasal, ang emergency para sa anniversary gift ni Marco, palaging emergencies, palaging urgent, palaging may pangako ng immediate repayment. Pagkatapos ng isang taon, nawalan na ako ng bilang kung magkano ang perang lumabas sa aking card. Ang aking life savings ay unti-unting naubos buwan-buwan. Ngunit sa bawat pagkakataon na sinubukan kong pag-usapan ito, ginagago ako ni Marco. Nanay, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka kapeti sa amin. May sapat kang pera, at sinusubukan naming umunlad. Petty. Nakaukit ang salitang iyon sa aking isip sa loob ng mga linggo. Ang linggo na bisita ay naging tense. Magluluto ako, kakain sila, ngunit ang mga usapan ay palaging umiikot sa pera. Bills na hindi nila mabayaran, unexpected expenses, opportunities na nawawala sa kanila dahil sa kakulangan ng cash. Kung may mas magandang kotse kami, makakakuha ako ng mas magandang trabaho, sabi ni Clara habang naglalaro sa kanyang bagong phone. Kung makakalipat kami sa mas magandang neighborhood, magkakaroon kami ng mas magandang quality of life. Dagdag ni Marco habang nagsasalin ng ikatlong serving ng aking adobo. Nakikinig ako ng tahimik. Alam kong ang kanilang mga salita ay indirect requests para sa higit pang pera. Isang hapon, habang sinusuri ang aking bank statements, napansin ko ang isang bagay na nagbigay ng lamig sa aking buto. Sa nakaraang 6 na buwan, gumastos ako ng higit sa kinikita ko mula sa aking retirement fund. Ang aking life savings ay nauubos para punduhan ang marangyang lifestyle ni Marco at Clara. Hindi ako makatulog noon ng gabing iyon. Nanatili akong gising hanggang madaling araw. Nagkakalkula kung magkano ang perang nawala ko, kung magkano ang utang nila sa akin, at kung gaano pa katagal ko ito matatagalan bago ako maubos. Sa unang pagkakataon sa 30 taon, ang aking morning routine ay hindi nagbigay ng kapayapaan. Mapait ang lasa ng kape, mukhang nalalanta ang mga halaman, at ang katahimikan ng aking bahay ay parang sentensya. May kailangang magbago, ngunit hindi ko alam kung paano makipag-confront sa sarili kong pamilya nang hindi sinisira ang lahat ng aming itinayo ng magkasama. Ang mga sumunod na buwan ay mabagal na torture ng maliliit na kasinungalingan at malalaking pagkalugi. Bawat linggo ay may bagong emergency. Bawat emergency ay nangangailangan ng aking card. At bawat paggamit ng aking card ay nagiging gastos na hindi ko autorisado. Lola Rosa, kailangan ko ang iyong card para bumili ng gamot para kay Marco. May impeksyon siya at kailangan ng mamahaling antibiotics, sabi sa akin ni Clara nang may nag-aalalang boses. Isang oras pagkatapos, makakatanggap ang aking phone na notifications ng i-20,000 na purchases sa clothing stores. Nang kumprontahin ko siya, palaging may paliwanag. Nakalimutan kong banggitin na kailangan ko rin ng bagong underwear. Matala na talaga ang akin, at nagrereklamo si Marco. I-20,000 sa underwear. Special sale ito. 3 piraso sa presyo ng isa. Hindi ko pwedeng palampasin ang opportunity. Palaging may justification. Palaging may dahilan kung bakit necessary ang extra expense. Matalino o inevitable. At ako, na nagpalaki ng honest na anak, ay nagsisimula ng magduda sa sarili kong perception. Ang linggo na bisita ay naging financial review sessions. Dumating si Clara na may mental list ng future expenses na nangangailangan ng aking suporta. May kasalang pinsan ni Marco, susunod na buwan. Kailangan namin ng bagong damit para sa kasal. Pinsan ni Marco, mas kilala ko ang aking anak kaysa kaninuman. Siya ang tanging anak. Ang first cousin niya ay parang kapatid sa kanya. Tumango si Marco nang hindi tumitingin mula sa kanyang plato. Ang kanyang katahimikan ay naging complicit. Kailangan ko ng i-25,000 para sa damit at sapatos, patuloy ni Clara. Hindi ako pwede magmukhang shabby. Napaka-elegante ng kanyang pamilya. I-25,000 para sa kasal ng pinsan na hindi ko kilala para impress ang mga taong hindi ko pakialam. Ngunit nang sinubukan kong tumanggi, si Marco ang sumingit ng may bagong strategy, emotional guilt. Nanay, hindi mo naiintindihan kung gaano ito kahalaga sa amin. Nagbubuild kami ng social reputation. Nakadepende ang trabaho ko sa connections na ginagawa ko sa mga events na ito. Ang trabaho niya bilang accountant sa mid-sized firm ay hindi nakadepende sa anumang social connections. Ngunit hindi ko na alam kung paano makipagtalo sa kanila nang hindi mukhang kuripot na matanda. Isang Huwebes na hapon, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa pasyo, tumawag ang aking bangko. GNG, Santos, tumatawag kami para i-confirm ang unusual purchase sa iyong credit card. Isang i-60,000 na transaction sa electronic store. Pwede ba naming i-confirm kung autorisado mo ito? I-60,000. Isang electronics store.
Hindi ako bumili ng anumang electronics. Sa anong store ginawa ang purchase sa Tech Hub sa SM Mall? Autorisado mo ba ito? Hindi ko autorisado ang purchase na iyan. Kinansela ko ang transaction na iyan. Pakiblock ang aking card at ipadala ang bago sa loob ng 5 araw ng negosyo. Binaba ko ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. I-60,000. May hawak si Clara ng aking card mula Martes para bumili ng gamot para sa kanyang headache. Tumunog ang telepono 20 minuto pagkatapos. Lola Rosa, ano ang ginawa mo? Na-block ang aking card at nasa gitna ako ng grocery na puno ang cart. Hindi yan ang iyong card, Clara. Akin yan. At binlock ko ito dahil may unauthorized purchases. Unauthorized purchases. Lahat ng purchases ko ay necessary. Necessary ba ang electronics? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nervous law. Yan kailangan ni Marco ng bagong komputer para sa trabaho. Nasira ang kanya at hindi makapaghintay. Bakit hindi mo ako kinonsulta bago gumawa ng ganoong kalaking purchase? Dahil alam naming sasabihin mo hindi. Palagi kang naghahanap ng excuses na hindi tumulong kapag talagang kailangan namin ng importanteng bagay. Parang sampal ang accusation. Ako, na nagpopondo sa kanilang marangyang lifestyle sa loob ng 2 taon. Ang kontrabida ngayon para sa pagprotekta sa sarili kong pera. Clara, umuwi ka. Mag-uusap tayo kapag nakauwi ka. Hindi ako makakauwi. Puno ang cart ko ng pagkain at hindi ko mabayaran. Pumunta ka rito at magdala ng cash. Binaba ko ang telepono. Sa susunod na oras, hindi tumigil ang pagring ng aking phone. Clara, Marco, Clara ulit. Pinabayaan kong lahat ay mapunta sa answering machine. Kailangan kong mag-isip. Inilabas ko ang lahat ng aking bank statements sa nakaraang 6 na buwan at ikinalat sa dining table. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Noong Enero, may ₱2,250,000 ako sa savings. Hanggang Hunyo, nawala ang ₱1,300,000 sa loob ng 6 na buwan. Sinuri ko ang bawat transaction, bawat charge, bawat purchase. Mamahaling restaurants, designer clothes, perfumes, sapatos, handbags, beauty treatments, weekend trips. Wala sa binili ni Clara gamit ang aking pera ang basic necessity. Ang tunog ng pagbubukas ng pinto sa harapan ay nag-alis sa akin mula sa aking calculations. Pumasok si Marco at Clara sa aking bahay nang hindi kumatok na parang sila ang may-ari. Nanay, ano ang nangyari sa car? Mas pagod kaysa galit si Marco. Binlock ko ito dahil nakita ko ang mga purchases na hindi ko autorisado. Naupo si Clara sa aking sofa nang walang imbitasyon. Nakakrus ang mga braso sa defiant na ekspresyon. Lola Rosa, lahat ng purchases na yan ay napag-usapan sa iyo. Hindi ka pwede mag-block ng card sa tuwing may nakalimutan ka. Hindi ako nakalimutan ng anuman, Clara. I-60,000 na komputer ay malaking pera na hindi mo kinonsulta sa akin. Kinonsulta ko sa iyo. Sinabi ko na kailangan ni Marco ng bagong equipment para sa trabaho. Hindi mo sinabi. Sinabi mo na kailangan mo ng pera para sa gamot. Huminga ng malalim si Marco at naupo sa silya sa harap ko. Nanay, minsan nagbabago ang emergencies. Kailangan niya ng gamot, ngunit nang makarating ako sa electronic store, may incredible sales. Hindi ko pwedeng palampasin ang opportunity. Incredible sales ng I-60,000. Ang komputer ay karaniwang I-100,000. Bargain ito. Tinitigan ko siya. Ang anak ko, na aking pinalaki na honest at responsible, na nagju-justify ng impulsive purchase ng higit 50,000 na parang pinakanormal na bagay sa mundo. Marco, ang computer na yan ay hindi emergency. Ito ay luxury. Hindi ito luxury. Ito ay work tool. Kung gayon, bayaran nyo ito gamit ang pera mula sa trabaho mo. Tumayo si Clara mula sa sofa ng dramatic. Alam kong magre-react ka ng ganyan. Palagi kang naghahanap ng paraan na maging masama ang pakiramdam namin sa paghingi ng tulong. Hindi kita ginagawang masama ang pakiramdam. Gusto ko lang na igalang nyo ang aking pera. Ang pera mo ay palaging ang pera mo. Pamilya tayo, Lola Rosa. Family money ay para sa buong pamilya. Akin ang pera ko, Clara. Nagtrabaho ako ng 40 taon para rito. Tumayo si Marco at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Nanay, naiintindihan namin ang point mo. Ngunit kailangan mo ring intindihin ang amin. Nakikipaglaban kami para umunlad professionally. Para magkaroon ng mas magandang buhay. Fundamental ang suporta mo sa amin. Sinuportahan kita sa loob ng 2 taon, Marco. Gumastos ako ng higit I1,250,000 sa inyo. I1,250,000.
Parang offended si Clara. Hindi kami gumastos ng ganoon karami. Itinuro ko ang mga papeles na nakakalat sa mesa. Narito ang statements. Tingnan nyo mismo. Wala sa kanila ang lumapit sa mesa. Wala sa kanila ang gustong makita ang totoong numero. Ang point ay, patuloy ni Marco, na kailangan naming malaman na maaari kaming umasa sa iyo. Ang pag-block ng card ng walang babala ay naglalagay sa amin sa humiliating situations. Humiliating. Nanay. Humiliating. Alam mo ba kung ano ang naramdaman ni Clara nang ma-decline ang kanyang card sa harap ng lahat sa grocery? Hindi yan ang kanyang card. Ito ang family card. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang family card. Ang aking pera na naging community property nang walang pahintulot ko. Sa tingin ko kailangan ko ng oras para mag-isip. Oras para mag-isip tungkol saan. Impatient si Clara. Kung gusto mong ipahiram pa sa amin ang iyong card, syempre ipapahiram mo pa rin sa amin. Genuinely surprised si Marco na option pa iyon. Pamilya tayo. Tumayo ako mula sa upuan at lumakad sa bintana. Maganda ang hitsura ng aking hardin sa ilalim ng araw sa hapon. Namumukadkad ng maganda ang mga pula na sampaguita. Malakas ang paglaki ng mga puting geranium. Ang bougainvillea ay umaakyat sa fence. Lahat ng aking inaalagaan nang may sariling kamay ay umuunlad. Bakit hindi maging ganoon kaganda ang relasyon ko sa aking anak? Gusto ko kayong umalis ngayong araw. Sabi ko nang hindi lumilingon. Nanay, please. Kailangan kong mag-isa. Narinig ko ang kanilang mga yapak na papunta sa pinto. Bago umalis, huminto si Marco. Sana mag-reconsider ka sa iyong posisyon. Ayaw naming maapektuhan nito ang ating relasyon. Nagsara ang pinto ng mahina. Sa pagkakataong ito, walang slam o sigaw. Tanging tunog ng aking mga pangarap ng perpektong pamilya na unti-unting gumuho. Ngunit hindi ko alam na simula pa lamang ito ng mas malalang bagay. Sa loob ng 3 araw, nababalot ng kakaibang katahimikan ang aking bahay. Walang tawag mula kay Marco na humihingi ng pera. Walang surprise visits mula kay Clara na may bagong emergencies. Parang nagdesisyon silang bigyan ako ng oras para mag-reconsider sa aking desisyon na i-block ang card. Sa Biyernes ng umaga, habang umiinom ako ng kape sa pasyo, nagdesisyon akong harapin ng lubusan ang realidad. Gumugol ako ng 2 taon na iniiwasan ang detalyadong review ng aking finances. Bulag na nagtitiwala sa aking pamilya. Oras na para makita ang totoong pinsala. Naupo ako sa aking computer at binuksan ang aking online bank account. Ang numero sa screen ay tumama sa akin na parang suntok sa tiyan. 2 taon na ang nakaraan. May ₱2,250,000 ako. Higit ₱1,250,000 ang nawala. Nagprint ako ng bawat statement mula sa nakaraang 24 na buwan. Gumana ang printer sa loob ng 20 minuto. Naglalabas ng pahina pagkatapos ng pahina na puno ng numero na nagsasabi ng kwento ng aking sariling pagiging naive. Ikinakalat ko ang lahat sa dining table at nagsimulang mag-categorize. Reasonable grocery purchases, occasional acceptable restaurants. Ngunit pagkatapos ay ang lahat ng iba pa. Marso, ₱25,000 sa jewelry store. Hindi ako bumili ng alahas. Abril, ₱35,000 sa women's clothing. Hindi ako nagsusuot ng ₱35,000 na damit. Mayo, ₱15,000 sa spa. Hindi ako pumupunta sa spas. Hunyo, ₱50,000 sa electronics. Halos hindi ko alam gamitin ang aking basic phone. Hulyo, ₱40,000 sa perfumes at cosmetics. Ang perfume ko ay ₱1,500 at tumatagal ng 6 na buwan. Nagpatuloy ang listahan, pahina pagkatapos ng pahina. Bawat buwan ay may purchases na hindi ko naalala na otorisado. Expenses sa mga bagay na hindi ko gagamitin. Pera na ginastos sa mga lugar na hindi ko napuntahan. Inilabas ko ang aking phone book at tinawagan ang numero ng aking bangko. Magandang umaga, GNG Santos. Paano ko po kayo matutulungan? Kailangan ko ng detalyadong impormasyon sa lahat ng aking credit card transactions sa nakaraang 2 taon. Pwede nyo bang ipadala ang complete report? Siyempre, may specific problem po ba sa inyong account? May mga transactions na hindi ko kilala. Naiintindihan ko. Ipadadala namin ang full report sa pamamagitan ng certified mail sa loob ng 3 business days. Inirerekomenda ko rin na suriin kung may ibang may access sa inyong card. Iba pa, si Clara. Pagkatapos mag-hang up, pumunta ako sa aking kwarto at binuksan ang lockbox kung saan ko inilalagay ang aking important documents. Aking passport, ang house deeds, insurance policies, at doon sa ibaba, isang bagay na nagbigay ng lamig sa aking buto, isang kopya ng aking credit card.
Kinuha ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay malinaw na photocopy ng magkabilang side ng aking card, kasama ang 3-digit security number sa likod. Sa ibabang sulok ay may note na nakasulat sa handwriting ni Clara, para sa emergencies. Kailan niya ginawa ang kopyang ito? Kailan siya pumasok sa aking kwarto nang walang alam ko? Mula kailan siya may free access sa aking financial information? Tumunog ang telepono. Si Clara ito. Lola Rosa, kumusta ka? Namiss kita nitong mga nakaraang araw. Matamis ang kanyang boses, parang sa unang mga buwan pagkatapos ng kasal. Ito ang boses na ginagamit niya kapag may gusto siya. Okay lang ako, Clara. Mabuti na marinig kita. Hey, may maliit lang akong tanong. Naalala mo ba ang security number ng iyong card? Gusto kong bumili ng isang bagay online at wala ang card sa akin. Tumigil ang mundo. May kopya siya ng aking card at ngayon ay hinintay niya ang security code na parang walang anuman. Parang pinakanatural na bagay sa mundo. Nasaan ang aking card, Clara? Hawak ko ito, syempre, parang palagi. Hindi mo ba ibinigay sa akin na hawakan ilang buwan na ang nakaraan para sa emergencies? Hindi ko naalala na ibinigay ko sa kanya ang aking card ng permanent. Naalala ko ang temporary loans, one-day favors, specific emergencies. Ngunit ayon kay Clara, autorisado ko siyang hawakan ang aking card ng indefinite. Clara, kailangan mong ibalik ang aking card. Bakit? May masamang nangyari ba? Kailangan kong hawakan ito sa akin. Ngunit Lola Rosa, paano namin hahawakan ang emergencies? Kailangan ka naming istorbohin sa bawat pagkakataon na may kailangan kami ng urgent. Kailangan niyong humingi ng pahintulot ko sa bawat pagkakataon. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Alam mo ba, mas mabuti pang mag-usap tayo ng personal. Papunta na ako. Hindi, Clara, ibalik mo lang ang aking card. Papunta na ako, ulit niya at binaba. 20 minuto pagkatapos, narinig ko ang kotse ni Marco na nagpapark sa harap ng aking bahay. Sa pagkakataong ito, hindi sila sumigaw. Tinunog nila ang doorbell na parang normal na bisita. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Clara na mag-isa. Ngumingiti na parang walang nangyari. Lola Rosa, pwede ba akong pumasok? Pinapasok ko siya. Kahit bawat instinct ay nagsasabi na huwag. Naupo siya sa sofa at inilabas ang aking credit card mula sa kanyang bag. Narito ang iyong card, ngunit bago ko ibigay pabalik, sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Inilagay niya ito sa coffee table, ngunit hindi itinulak patungo sa akin. Mag-usap tungkol saan? Tungkol sa bakit bigla kang walang tiwala sa amin. Tungkol sa bakit para kang stranger sa amin. Tungkol sa bakit nagbago ka ng husto. Hindi ako nagbago, Clara. Pinoprotektahan ko lang ang aking pera. Pinoprotektahan ang pera mo mula saan? Mula sa amin. Mula sa sarili mong pamilya. Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa aking sala. Hinahawakan ang photo frames. Inaayos ang sofa cushions na parang sarili niyang tahanan. Lola Rosa, alam mo na mahal ka namin ni Marco. Alam mo, hindi kami gagawa ng anuman na makakasakit sa iyo. Ngunit lately, parang inaakala mo kaming enemies. Hindi ko kayo inaakala na enemies. Gusto ko lang malaman ng eksakto kung paano ginagastos ang aking pera. Eksakto. Humarap siya sa akin nang may nasaktang ekspresyon. Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang judgment ko? Pagkatapos ng 2 taon na kasal sa anak mo, inaakala mo pa rin akong stranger. Hindi ka stranger, Clara, ngunit akin pa rin ang pera ko. Naupo ulit siya, mas malapit sa akin ngayon. Tingnan mo, Lola Rosa, naiintindihan ko na uncomfortable ka. Natural iyan. Kapag ang isang babae ay umabot sa certain age, natural na maging mas cautious sa pera. Certain age. Nakabitin ang frese sa hangin na parang subtle threat. Ano ang ibig mong sabihin? Walang masama, syempre. Minsan lang ang matatanda ay nag-alala ng husto sa maliliit na bagay. Nagiging medyo paranoid. Paranoid. Parehong salita na ginamit ni Marco. Paranoid sa pagkontrol ng sarili kong credit card. Paranoid sa pag-iisip na ninanakaw ako ng pamilya ko. Lumabas ang mga salita mula sa kanyang bibig ng natural na kailangan ko ng sandali para ma-process. Ninanakaw. Sinabi niya ang salitang ninanakaw. Sino ang nagsabi ng anuman tungkol sa pagnanakaw? Ikaw ang nagsabi, Lola Rosa, sa iyong mga aksyon, pag-block ng card, paghingi ng detailed reports, pagtrato sa amin na parang criminals. Ano iyan kung hindi accusation ng theft? Tumayo ako mula sa sofa. Kailangan ko ng physical distance mula sa usapang ito. Clara, gusto ko lang mabawi ang aking card. Siyempre, narito ito, sa wakas itinulak niya ang card patungo sa akin.
Kinuha ko ito at inilagay sa aking blouse pocket. Ngunit Lola Rosa, patuloy niya ng mahinang boses, sana maintindihan mo na gagawing mas complicated nito ang lahat para sa lahat. Sa bawat emergency, kailangan ka naming istorbohin. Sa bawat kailangan namin ng urgent, kailangan mong gumawa ng paraan para tumulong sa amin. Okay lang iyan. Kaya ko iyan. Sigurado ka ba? Dahil minsan may emergencies sa odd hours. Minsan kailangan namin ng bagay kapag tulog ka o kapag hindi ka makalabas ng bahay. Nagbabanta ba siya o outline lang ng practical scenarios? Hahawakan namin ang bawat sitwasyon habang dumadating. Tumango ng mahina si Clara. Okay, kung iyan ang gusto mo, tumayo siya para umalis. Sana lang hindi mo pagsisihan kapag nakita mo kung gaano ka-complicated ang lahat. Hinintay ko siya sa pinto. Bago siya lumabas, humarap siya ulit sa akin. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat nito, Lola Rosa? Na pagkatapos ng 2 taon na ituring kita na parang sarili kong ina, ngayon ay inaakala mo akong stranger. Masakit iyan ng husto. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa isang sandali, halos makonsensya ako. Halos. Hindi ko kayo inaakala na stranger, Clara. Inaakala kita bilang asawa ng aking anak. Ngunit hindi bilang pamilya. Talaga kayong pamilya, ngunit akin pa rin ang pera ko. Tumango siya ng malungkot at umalis sa aking bahay. Noon ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Inulit-ulit sa aking isip ang mga salita ni Clara. Paranoid ba ako? Normal ba para sa 70 taong gulang na babae na gustong kontrolin ang sarili niyang pera? O talaga ba akong nagiging distrustful na matanda? Inilabas ko ang kopya ng aking card na nakita ko sa lockbox. Pinag-aralan ko ito sa ilalim ng ilaw ng aking bedside lamp. Ito ay perpekto, malinaw, usable na kopya. May naglano nito. At pagkatapos ay naintindihan ko ang totoo. Hindi ako nagiging paranoid. Ako ay naging masyadong trusting. Ngunit hindi ko alam na ang pinakamasama ay darating pa. Sa Lunes ng umaga, dumating ang detailed report mula sa aking bangko sa pamamagitan ng certified mail. 5 pahina ng transactions na nagsasabi ng complete story kung paano ko nawala ang ₱1,250,000 at 50,000 sa 2 taon. Bawat purchase ay may date, time, location, at amount. Parang pagbabasa ng diary ng buhay na hindi akin. Naupo ako sa dining table na may tasa ng kape at nagsimulang pag-aralan ang bawat linya. Ang nakita ko ay nagpawala ng hininga ko. May transactions sa oras na tulog ako, purchases sa stores na hindi ko napuntahan, expenses sa cities na hindi ko binisita, at pinakanakakagulat, cash withdrawals mula sa ATMs ng alas negatibo, 3 ng madaling araw. Paano may nakapag-withdraw ng pera ng alas negatibo, 3 ng madaling araw kung nasa kama ako? Tinawagan ko ang numero ni Marco. Kailangan ko ng paliwanag bago gumawa ang aking isip ng teories na ayaw kong isipin. Hello, Nanay. Kumusta ka, Marco? Kailangan kong magtanong sa iyo ng importanteng bagay. Sure. Ano iyon? Ginamit ang aking card kapag wala ako roon. May mahabang pause. Ano eksakto ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin gamitin ito nang walang alam ko kapag nasa bahay ako. Nanay, binigyan mo kami ng permission na gamitin ang card para sa emergencies. Minsan ang emergencies ay hindi naghihintay ng convenient hours. May pera na kinuha mula sa ATMs ng alas negatibo, 3 ng madaling araw. Iyon 1 beses na kailangan namin ng cash urgently para sa taxi pagkatapos ng dinner. Lete kami lumabas at wala kaming cash sa amin. 1 beses sabi ng report ay 6 na beses sa nakaraang 3 buwan. Nanay, hindi ako magkikip ng detailed log ng bawat emergency para i-report sa iyo na parang bata kami. Defensive na, impatient ang kanyang tono. Marco, 6 na withdrawals ng 15,000 bawat isa. 90,000 sa cash, at lahat iyon ay para sa legitimate expenses. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla kang nagtrato sa amin na parang criminals. Hindi kita tinatrato na criminals. Gusto ko lang maintindihan kung paano ginastos ang aking pera. Alam mo ba, Nanay, sa tingin ko kailangan natin ng serious conversation. Papunta na kami ni Clara. Marco, ako ang linya ay namatay bago ko matapos. Naiwan akong hawak ang phone. Nag-ikot ang tiyan ko. Ayaw ko ng isa pang confrontation. Ngunit alam kong inevitable ito. Habang naghihintay ako sa kanila, nagpatuloy akong suriin ang report. Nakita ko ang isang bagay na nagbigay sa akin ng physical sickness. 2 simultaneous transactions sa iba't ibang lugar. 1 purchase sa mamahaling restaurant sa parehong oras ng purchase sa clothing store, 12 kilometro ang layo. Imposibleng ginawa ng isang tao ang 2 purchases na iyon sa parehong oras.
na nangangahulugan na gumawa sila ng additional copies ng aking card. 40 minuto pagkatapos, pumasok si Marco at Clara sa aking bahay. Sa pagkakataong ito, hindi nila tinunog ang doorbell. Ginamit nila ang key na ibinigay ko sa kanila para sa emergencies ilang taon na ang nakaraan. Nanay, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco bago umupo. Iba ang hitsura ni Clara, hindi na conciliatory, mas determined. Naupo siya sa harap ko nang nakakrus ang mga braso. Lola Rosa, lumalala na ito, simula niya. Ang iyong mga suspicions, ang iyong mga accusations, ang iyong obsessive review ng bawat expense. Hindi normal. Hindi normal na gustong malaman kung paano ginagastos ang sarili kong pera. Hindi normal na ituring ang pamilya mo na parang scammers. Singit ni Marco. Inilagay ko ang bank report sa mesa. Ipaliwanag nyo ito sa akin. 2 purchases sa parehong oras sa iba't ibang lugar. Kinuha ni Marco ang mga sheets at mabilis na sinuri. Anong purchases? Biyernes, Abril 15, I10. 000 na purchase sa Grand Table Restaurant ng alas negatibo, 8 ng gabi. Sa parehong oras, 15,000 na purchase sa Elegance Boutique. Nagpalit ng mabilis na tingin si Clara at Marco. Ah, iyan, natural na sabi ni Clara. Nasa restaurant ako at bumili si Marco ng surprise gift sa boutique. Ginamit namin ang 2 cards sa parehong oras para hindi ko malaman ang surprise. 2 cards. Iyong card at aking card. Ipinaliwanag ni Marco. Ngunit na-block ang aking card noon ng araw. Kaya kailangan naming gamitin ang iyo para sa gift din. Mukhang rehearsed ang paliwanag, masyadong perpekto. Ngunit wala akong paraan para patunayan na nagsisinungaling sila. Ilan ang kopya ng aking card? Copies. Parang genuinely confused si Clara. Anong copies? Inilabas ko ang photocopy na nakita ko sa lockbox. Itong kopya na may handwriting mo rito. Kinuha ito ni Clara at pinag-aralan na parang unang beses niyang makita. Ginawa ko itong kopya ilang buwan na ang nakaraan, para may numero ako kung sakaling mawala ang original card sa emergency. Mali ba iyon? Gumawa ka ba ng higit pa? Hindi, syempre hindi. Bakit ko gagawin? Para gumawa ng simultaneous purchases sa iba't ibang lugar. Tumayo si Marco mula sa kanyang upuan. Nanay, tumigil ka. Hindi na namin kaya ang mga accusations na ito. Hindi accusations ito, Marco. Legitimate questions ito tungkol sa sarili kong pera. Accusations ng fraud ito. Ina-accuse mo kami ng pagnanakaw. Gusto ko lang ng explanations. Tumayo din si Clara at lumapit sa akin. Lola Rosa, alam mo ba kung gaano ito nakakasakit sa amin? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na inaakala ng sarili mong biyenan na magnanakaw ka? Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila ako naantig. Gusto ko lang ang totoo. Ang totoo ay nagiging paranoid ka na, sigaw ni Marco. Ang totoo ay sa bawat pagkakataon na kailangan namin ng tulong mo. Ginagawa mo kaming parang criminals. Ang totoo ay, patuloy ni Clara ng nanginginig na boses. Isinasaalang-alang naming maglayo sa iyo, hanggat hindi ka nakakakuha ng professional help. Professional help. Nanay. Medyo kumalma si Marco. Sa tingin ko kailangan mong makipag-usap sa doktor. Ang mga personality changes na ito, ang paranoia na ito, ang distrust sa sarili mong pamilya, hindi normal. Hindi nagbago ang personality ko. Pinoprotektahan ko lang ang aking pera. Nagbago ang personality mo. Insist ni Clara. Noon ay generous ka, loving, nagtitiwala ka sa amin. Ngayon ay suspicious, kuripot. Tinatrato mo kami ng masama. Kuripot sa hindi pagbibigay ng ₱1,250,000. Hindi ito ₱1,250,000, protesta ni Marco. Inilabas ko ang lahat ng bank statements at ikinalat sa mesa. Narito ang mga numero. Bilangin nyo mismo. Wala sa kanila ang tumingin sa mga papeles. Hindi ako makikilahok sa obsession mo na mag-keep ng exact accounts ng bawat favor na ginawa mo sa amin. Sabi ni Marco, favors. ₱1,250,000 ay favors. Favors mula sa ina sa anak niya. Iyan ang ginagawa ng normal na pamilya. Hindi normal na pamilya ang nagtatago ng copies ng credit cards. Kinuha ni Clara ang photocopy mula sa mesa. Gusto mo bang punitin ko ito? Magiging mas mabuti ba ang pakiramdam mo? Pinunit niya ang papel sa maliliit na piraso at pinabayaang mahulog sa mesa. Ayan. Masaya ka na ba? Ilan pang kopya ang ginawa mo? Wala. Wala akong ginawang iba pang kopya. Kung gayon ipaliwanag ang late night withdrawals. Ipinaliwanag ko na ang late night withdrawals. Lumapit si Marco at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Nanay,
Kailangang tumigil ito. Sinisira mo ang relasyon ng ating pamilya para sa pera. Hindi ko ito sinisira. Pinoprotektahan ko ito. Pinoprotektahan mula saan? Mula sa amin. Pinoprotektahan ang aking finances. Hindi nanganganib ang pera mo sa amin. Mahinang sabi ni Clara. Nanganganib ang pera mo sa iyo. Alam mo ba kung ilang tao sa edad mo ang nawawalan ng lahat ng savings dahil sa maling decisions? Maling decisions tulad ng pagtitiwala sa inyo. Maling decisions tulad ng pag-isolete sa sarili mula sa pamilya dahil sa paranoia. Inalis ni Marco ang kanyang kamay sa aking balikat. Nanay, magbibigay ako sa iyo ng proposal. Bigyan mo kami ng isang last chance para patunayan na karapat-dapat kami sa tiwala mo. Bigyan mo kami ng access sa iyong card para sa isa pang buwan. Kung sa dulo ng buwan hindi ka completely satisfied sa kung paano namin hinawakan ang expenses, hindi na kami humihingi ng pera sa iyo kailanman. Tumango ng enthusiastic si Clara. Excellent idea. Ipapakita namin na pwede mo kaming pagkatiwalaan. Tiningnan ko silang dalawa, ang aking anak at manugang, na humihingi sa akin ng isang last chance para patunayan ang kanilang honesty. Mukhang reasonable. Mukhang isang bagay na gagawin ng normal na pamilya. Ngunit may isang bagay sa kanilang mga mata na nagsasabi na hindi ito request. Ito ay demand na disguised bilang favor. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Oras para mag-isip tungkol saan? Nanay, kung pinagkakatiwalaan mo ang sarili mong pamilya. Oras para magdesisyon kung nagkakamali ako. Huminga ng malalim si Marco. Okay, kunin mo ang oras mo. Ngunit sa meantime, kami rin ay kukuha ng oras. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin hanggat hindi ka nagdedesisyon na magtiwala ulit sa amin, magkakalayo kami. Ayaw naming magpatuloy na makaramdam na parang criminals sa bawat bisita. Pumunta sila sa pinto. Bago umalis, humarap si Clara. Sana kapag nagreconsider ka sa lahat nito, mapagtanto mo na kami lang ang mayroon ka. Walang kwenta ang pera ng walang pamilya. Nagsara ang pinto sa likod nila at naiwan akong mag-isa na may mga papeles na nakakalat sa mesa at ang bigat ng desisyon na hindi ko alam kung paano gagawin. Paranoid ba akong ina na sinisira ang relasyon ng pamilya para sa pera? O isang matandang babae na minamanipulete ng sarili niyang pamilya? Hindi ko alam kung alin sa dalawang possibility ang mas nakakatakot sa akin. Sa loob ng isang linggo, hindi ko narinig mula kay Marco o Clara. Kakaiba ang katahimikan pagkatapos ng 2 taon ng constant calls na humihingi ng pera, surprise visits, at urgent emergencies na nangangailangan ng aking credit card. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi tumutunog ang aking phone araw-araw. Sa una, relief ang katahimikan. Pwede kong diligin ang mga halaman ng walang interruptions. Basahin ang aking libro ng mapayapa. Magluto para sa sarili ko nang hindi nag-alala na magprepare ng extra portions. Ngunit pagkatapos, ng 5 araw, nagsimula itong maging parang punishment. Iyan ba ang gusto nila? I-isolate ako hanggat hindi ako sumuko sa kanilang demands. Sa Sabado ng umaga, habang inaayos ko ang aking closet, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Sa ibaba ng huling drawer, nakabalot sa lumang panyo, ang pearl necklace na ibinigay sa akin ni Roberto para sa aming 10th anniversary. Hindi ko ito nasuot sa maraming taon. Inilabas ko ito at hinawakan sa ilaw. Maganda pa rin ang mga perlas, perpekto, intact pagkatapos ng maraming taon. Naalala ko ang gabi na isinabit ito sa akin ni Roberto sa unang pagkakataon. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay habang nahihirapan sa class. Para sa pinakamalakas na babaeng kilala ko, sabi niya sa akin, para hindi mo makalimutan ang iyong worth. Ang aking worth. Kailan ako nagsimulang magduda rito? Nagdesisyon akong isuot ang necklace at lumabas ng bahay. Kailangan ko ng fresh air. Kailangan kong makakita ng tao. Kailangan kong maalala na may mundo sa labas ng sitwasyong ito kay Marco at Clara. Pumunta ako sa downtown Palengke kung saan ako bumibili ng gulay sa loob ng 20 taon. Binati ako ni G. Garcia, ang may-ari ng fruit stand, nang may usual wrinkled smile. G&G, Santos, nakakatuwa kayong makita. Kumusta na kayo? Okay lang ako, G. Garcia. Medyo nag-alala lately, ngunit okay ako. Nag-alala tungkol saan? Kalusugan nyo, pamilya nyo. Tumango siya ng may understanding. Maaring complicated ang pamilya. May 5 akong anak at bawat isa ay nagbibigay sa akin ng iba't ibang hedache. Naranasan nyo ba na inaakala ng inyong mga anak na source lang kayo ng pera? Tumigil si G. Garcia sa pag-aayos ng mga oranges at tiningnan ako ng direkta. G&G. Santos, may pinagdadaanan ba kayo na ganyan? Hindi ko alam kung nag-overreact ako o talagang nangyayari.
Gusto nyo ba ng advice mula sa isang nakabuhay ng 75 taon? Tumango ako. Kapag ang sarili mong instincts ay nagsasabi na may mali, pakinggan mo sila. Hindi kailanman nagsisinungaling ang instincts ng ina. Nanatili sa akin ang kanyang mga salita sa buong daan pauwi. Hindi kailanman nagsisinungaling ang instincts ng ina. Noon ng hapon, habang dinidiligan ko ang mga sampagita, tumunog ang aking phone. Si Marco ito. Hello, nanay. Kumusta ka? Hello, anak. Okay lang ako. Kayo. Nag-iisip kami ng husto. Nag-usap kami ni Clara tungkol sa buong sitwasyon at nakarating sa conclusion. Anong conclusion? Na baka tama ka na gustong magkaroon ng higit na kontrol sa iyong pera. Na baka kami ay masyadong kasual sa financial thing. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang response na iyan. Natutuwa akong marinig yan, Marco. Kaya, gusto naming magpropose ng iba. Sa halip na gamitin ang iyong card, gusto naming bigyan mo kami ng fixed amount bawat buwan, parang allowance. Para malaman mo eksakto kung magkano ang ibinibigay mo sa amin. At malaman namin kung ano ang maaari naming asahan. Allowance. Isang amount na sa tingin mo reasonable para sa aming expenses. Nag-iisip kami baka 75,000 bawat buwan. 75,000 bawat buwan. 900,000 sa isang taon para sa expenses na sa tingin nila necessary. Marco, malaking pera ang 75,000. Mas mababa kaysa sa average na ginastos namin nitong nakaraang mga buwan. Naisip namin na paraan ito para bawasan ang expenses at bigyan ka ng higit na kontrol. Bakit nyo kailangan ng 75,000 bawat buwan kung pareho kayong nagtatrabaho? Dahil sinusubukan naming umunlad professionally. Kailangan namin ng appropriate clothes para sa trabaho. Kailangan naming mapanatili ang certain social standards. Kailangan naming mag-invest sa future namin at hindi sapat ang sweldo namin para roon. Nanay, ang sweldo namin ay halos sakto lang sa apartment at basic food. Lahat ng iba ay nangangailangan ng additional help. Kung gayon baka bawasan nyo ang inyong expenses. May mahabang pause. Gusto nyo bang mabuhay kami na parang mahirap? Gusto ko kayong mabuhay ayon sa inyong means. Ang means namin ay kasama ang pagkakaroon ng ina na makakatulong sa amin na umunlad. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla kang ayaw na kami ay mag-struggle ng mag-isa kapag may resources ka na gawing mas madali ang buhay namin. Dahil hindi yan ang buhay ko, Marco. Buhay nyo iyan. Pamilya tayo. Connected ang buhay ko at buhay nyo. Nagbago ang kanyang tono. Ang usapan ay papunta na sa familiar territory ulit. Marco, hindi ako magbibigay sa inyo ng 75,000 bawat buwan. Magkano kung dayon? 50,000. Hindi ko alam. Kailangan kong mag-isip. Mag-isip ka, nanay. Naghihintay kami ng 1 linggo para sa answer. At gumagastos ako ng pera nang walang kontrol sa loob ng 2 taon. Kailangan ko ng oras para magdesisyon kung paano magpatuloy. Alam mo ba, kalimutan mo na. Kalimutan ang buong proposal. Marco, hindi, nanay. Hindi na kami magmamakaawa para sa tulong mo. Tama si Clara. May ibang options. Anong ibang options? Options na hindi nangangailangan ng pagmamakaawa sa sarili kong ina para sa pera. Binaba niya bago ako makarespond. Noon ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Ano ang ibig niyang sabihin sa ibang options? Ano ang pinag-usapan ni Marco? Sa lunes ng umaga, nalaman ko. Nag-aagahan ako nang may kumatok sa pinto. Isang young man sa suite na may briefcase. GNG, Rosa Santos. Ako iyan. Ako si G. Reyes mula sa law firm ng Cruz Associates. Ang anak nyo, si Marco Santos, ay nag-retain ng aming services para suriin ang inyong mental at financial capacity. Parang nawala ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Excuse me. Nag-aalala ang anak nyo sa inyong mental well-being. Ayon sa kanya, nagpakita kayo ng signs ng paranoia, confusion, at erratic decision-making. Isinasaalang-alang niyang simulan ang legal process para makakuha ng guardianship sa inyong finances. Guardianship. Ma'am. Isang process kung saan ang judge ang magdedesisyon kung capable kayo na maghawak ng sarili niyong financial affairs, kung kailangan ng iba na hawakan ito para sa inyo. Iba na tulad ng anak nyo. Eksakto. Naupo ako sa silya dahil hindi na kaya ng aking mga binti na suportahan ako. Ano ang kailangan kong gawin para ipagtanggol ang sarili ko? Una, inirerekomenda ko na kumuha kayo ng lawyer. Pangalawa, dapat kayong mag-undergo ng medical examinations para patunayan ang inyong mental capacity. Pangatlo, dapat kayong mag-gather ng evidence na responsible kayong naghahawak ng inyong finances.
Gaano ko katagal may oras? Kung magpatuloy sila ng formal, makakatanggap kayo ng official summon na may 30 days para makarespond. Umalis ang lalaki. Naiwan akong mag-isa na may realization na ang sarili kong anak ay isinasaalang-alang na legally kunin ang kontrol ng aking pera. Sarili kong anak. Noon ng hapon, tinawagan ko ang aking kapitbahay, si Alma Cruz. Kilala ko siya sa loob ng 15 taon. Ngunit hindi kami nagkaroon ng intimate friendship. Gayunman, kailangan kong makipag-usap sa isang tao. At palagi siyang mukhang sensible na babae. Alma, pwede ka bang pumunta rito? Kailangan ko ng advice. Siyempre, Rosa, papunta na ako. Nang dumating siya, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga utang na naging permanent, ang credit card na hindi nila ibinalik, ang unauthorized purchases, ang threat ng legal guardianship, lahat. Nakikinig si Alma ng tahimik. Tumatango paminsan-minsan ng walang judgment. Alam mo ba kung ano ang tingin ko, Rosa? Ano? Sa tingin ko ang anak mo at ang asawa niya ay systematically minamanipulete ka. At ngayong nagdedepinsa ka na, nag-e-escalate sila sa mas aggressive tactics. Sa tingin mo minamanipulate ako. Sigurado ako. At sigurado akong hindi ka ang unang matandang babae na nangyari ito. Ano ang dapat kong gawin? Labanan mo ng may bawat legal tool na mayroon ka. Huwag mong hayaang kunin nila ang pera mo o ang dignity mo. Paano kung mawala ko ang anak ko sa process? Hinawakan ni Alma ang aking mga kamay. Rosa, nawala mo na ang anak mo. Ang Marco na pinalaki mo, ang respetado ka, ang grateful sa iyong sacrifices. Ang Marco na iyan ay wala na. Ang mayroon ka ngayon ay stronger na gusto ang pera mo at handang ideklara kang incompetent para makuha ito. Parang suntok sa dibdib ang kanyang mga salita. Ngunit parang liberation din. Tama siya. Wala na ang aking anak. Kilala mo ba ang mabuting lawyer? Kilala ko ang pinakamabuting lawyer sa lungsod para sa mga cases na ito. Ang pangalan niya ay Vincent Reyes. Dalubhasa siya sa pagdedepensa ng matatanda laban sa family financial abuse. Vincent Reyes. Nakaukit ang pangalan sa aking isip. Pwede mo bang ibigay ang numero niya? Gagawin ko pang mas mabuti. Sasamahan kita sa opisina niya bukas. Noon ng gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mga linggo, natulog akong mahimbing, hindi dahil nawala ang aking mga problema, kundi dahil sa wakas ay nagdesisyon akong lumaban. Pinili ng anak ko ang pera kaysa sa akin. Ngayon ay pipiliin ko ang dignity ko kaysa sa kanya. Sa Martes ng umaga, sinamahan ako ni Alma sa law office sa bayan. Si Vincent Reyes ay naging lalaki sa 60s na may gray hair, intelligent AS, at calm way ng pagsasalita na agad na nagbigay sa akin ng confidence. GNG, Santos, ikwento mo sa akin eksakto ang nangyayari. Sabi niya habang nagsusulat sa yellow pad. Ikinuwento ko ang lahat mula sa simula. Ang mga utang na hindi binayaran, ang credit card na ginamit ng walang alam ko, ang unauthorized copies, ang late-night withdrawals, at sa wakas ang threat ng legal guardianship. May documentation ba kayo ng lahat ng transactions na ito? May lahat akong bank statements at ang detailed report na hiniling ko noong nakaraang linggo. Excellent! May nilagdaan ba kayong document na nagbibigay sa anak nyo o asawa niya ng permanent authorization na gamitin ang iyong card? Wala kailanman. May autorisado ba kayo na gumawa sila ng copies ng iyong card? Wala kailanman. Tumigil si Vincent sa pagsusulat at tiningnan ako ng direkta. GNG, Santos, ang inyong inilalarawan ay family financial abuse. Ito ay crime, at may civil options din tayo para mabawi ang pera mo. Gaano ito ka-common? Mas common kaysa sa iniisip ng tao. Ang pinaka-frequent victims ay matatandang babae na may savings na nagtitiwala sa family members na unti-unting ina-appropriate ang kanilang resources. Paano tayo magpatuloy? Una, protektahan natin kayo mula sa guardianship lawsuit. Pangalawa, fully document ang financial abuse. Pangatlo, babawiin natin ang pera mo. At pang-apat, sisiguraduhin natin na hindi na ito maulit. Nakaramdam ako ng relief. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, sa wakas ay may kakampi ako na naiintindihan ang sitwasyon. Magkano ang lahat nito? Ang fees ko ay $150,000, ngunit isinasaalang-alang ko iyan na investment para mabawi ang $1,250,000. Nilagdaan ko ang contract noon ding araw. Sa susunod na linggo, meticulously nagtrabaho si Vincent at ang kanyang team. Humingi sila ng security camera footage mula sa mga stores kung saan ginamit ang aking card. Tinrace nila ang i-addresses ng online purchases at dinocument ang bawat unauthorized transaction. Mas masama kaysa sa inaakala ko ang nakita nila. GNG. Santos, sabi sa akin ni Vincent sa aming second meeting,
Hindi lang nila ginamit ang card mo nang walang authorization. Gumawa rin sila ng fake credit accounts gamit ang personal information mo. Fake credit accounts. 3 additional credit cards, lahat sa pangalan mo, ngunit ipinadala sa address ng anak mo. Ang statements ay nagpapakita na nag-akumulete sila ng halos 750,000 sa additional debt. 750,000 sa debt na hindi ko alam na umiiral. Nagmadali ang tibok ng aking puso. Paano possible iyan? May access sila sa lahat ng personal information mo. Ang social security number mo, date of birth, bank information. Sa data na iyan, relatively easy na mag-apply ng credit online. Ibig sabihin may utang ako sa perang iyan. Hindi necessarily. Ididispute natin ang lahat ng accounts na iyan bilang identity fraud. Ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis. Noon ng hapon, sinamahan ako ni Vincent na mag-file ng fraud reports sa 3 credit agencies. Nag-file rin kami ng criminal complaint para sa identity theft at financial abuse. Ano ang mangyayari ngayon? Makakatanggap ang anak mo ng notification na idinidispute mo ang debts at nag-file ng criminal charges. Malamang makikipag-contact sila sa iyo para subukang makipag-ayos. Subukan nilang kumbinsihin kang i-drop ang charges kapalit ng promises ng payment. Huwag tanggapin ang anuman nang hindi ako kinokonsulta muna. Tama siya. Sa Biyernes ng gabi, tumunog ang aking phone. Si Marco ito. Nanay, ano ang ginawa mo? Iba ang tunog ng kanyang boses. Takot, desperate. Pinrotektahan ko ang finances ko. Anak. Nakatanggap kami ng court summon. Ina-accuse kami ng fraud dahil ginawa mo ang fraud. Hindi kami gumawa ng fraud. Pamilya tayo. Lahat ng ginawa namin ay may alam mo. Hindi, Marco. Hindi ito may alam ko. Nanay, kailangan mong i-drop ang charges na ito. Sisirain nito ang buhay namin. Sinira nyo na ang akin. Please, babayaran namin ang lahat ng pera. I-drop mo lang ang charges. Sa anong pera nyo babayaran ang ₱1,250,000? Kukuha kami ng loan. Magbebenta kami ng bagay. Anuman ang kailangan. At ang ₱750,000 sa credit cards na binuksan nyo sa pangalan ko. Katahimikan sa kabilang linya. Paano mo alam ang mga cards na iyan? Dahil kumuha ako ng lawyer, Marco. Dahil sinisiyasat ko kung ano talaga ang ginawa nyo. Nanay, ang mga cards na iyan ay para sa real emergencies. Kailangan ni Clara ng mamahaling medical treatments. Medical treatments sa clothing stores at mamahaling restaurants. Hindi lahat ng purchases ay frivolous. Lahat ng purchases ay fraud. Nagsimulang umiyak si Marco. Ito ang unang pagkakataon na narinig kong umiyak siya mula noong bata pa siya. Nanay, please. Pamilya tayo. Hindi mo kami pwede sirain para sa pera. Sinira nyo na ako para sa pera. Babayaran namin ang lahat. Bigyan mo ako ng isang chance. May 2 taon na kayong chances. Isang chance pa, please. Hindi, Marco. Kung gayon ito ay war. Ganap na nagbago ang kanyang boses. Ang luha ay naging lamig. War. Kung hindi mo i-drop ang charges, magpatuloy kami sa guardianship lawsuit. Patutunayan namin na nawawalan ka na ng mental capacity. Kukuha kami ng witnesses na magsasabi na erratic ang behavior mo lately. Anong witnesses? Mga kapitbahay, tindero, tao na napansin ang paranoid behavior mo. Hindi paranoid ang behavior ko. Defensive ito. Judge ang magdedesisyon noon. Binaba niya ang phone. Kinabukasan, nagsimula ang totoong war. Una ang mga tawag. Marco, Clara, unknown numbers, lahat nag-iwan ng messages sa answering machine. Mga humihingi, mga nagbabanta. Lahat sinusubukang kumbinsihin akong i-drop ang charges. Pagkatapos nagsimula ang mga bisita. Dumating si Marco sa iba't ibang oras ng araw. Insistent na kumatok. Sumisigaw mula sa kalye na gusto lang niyang mag-usap. Nagpadala si Clara ng kanyang mga kaibigan na kumatok sa aking pinto. Na may invented pretexts. Isang hapon, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa pasyo, narinig ko ang mga boses sa kalye. 3 babae na hindi ko kilala ang nakatayo sa harap ng aking bahay na malakas na nag-uusa. Iyan ang bahay ng babaeng inaakuse ang sarili niyang anak ng pagnanakaw. Nakakahiya. Minsan ang mga anak ay may financial problems at nangangailangan ng tulong. Sa edad na iyan, normal na maging distrustful. Ang lola ko rin ay ganyan bago siya hindi niya tinapos ang sentence. Ngunit malinaw ang message. Nagkakala sila ng rumors tungkol sa aking mental state. Tinawagan ko si Vincent. Ginagawa nila eksakto ang inaasahan ko. Sabi niya sa akin. Sinusubukan nilang gumawa ng narrative na mentally incompetent ka. Common tactic ito sa mga cases na ito. Ano ang gagawin natin?
I-document ang lahat. I-record ang conversations. Kumuha ng photos ng unwanted visits. Mag-keep ng log ng lahat ng harassment. Gagamitin natin ito laban sa kanila. Noon ng gabing iyon, may nag-case sa aking kotse. 2 salita sa red spray paint. Baliw na kuripot. Malinaw ang message. Habang nakikipaglaban ako legally, nakikipaglaban sila psychologically. Tinawagan ko si Alma para ikwento ang nangyayari. Rosa, hindi ka pwede mag-isa sa bahay na iyan. Pumunta ka sa akin hanggat hindi na ayos ito. Hindi ko hahayaang patakbuhin nila ako mula sa sarili kong tahanan. Kung gayon, ako ang mananatili sa iyo. Noon ng gabing iyon, natulog si Alma sa aking sofa. Pinakalma ko ng kanyang presence, ngunit pinakalungkot din ako. Sa 70 taong gulang, kailangan ko ng protection laban sa sarili kong pamilya. Nang alas negatibo 3 na madaling araw, tumunog ang aking phone. Sinagot ko, iniisip na baka emergency. Sana masaya ka, boses ni Clara, distorted na parang nagsasalita sa pamamagitan ng panyo. Sana masaya ka na sinisira ang pamilya para sa maruming pera. Maruming pera. Ang pera na galing sa illegal business ng asawa mo. Akala mo hindi namin alam kung saan talaga galing ang savings mo. Ano ang sinasabi mo? Tanungin ang mga tao sa neighborhood kung anong klaseng lalaki ang asawa mo. Tanungin sila kung ano ang iniisip nila sa kanyang late night business. Binaba niya bago ako makarespond. Accountant si Roberto. Nagtrabaho siya sa parehong opisina sa loob ng 20 taon. Wala siyang late night business o maruming pera. Ngunit ngayon naiintindihan ko kung gaano kalayo sila handang pumunta para sirain ang aking reputasyon. Inaatake nila ang alaala ng aking namatay na asawa. Alma, bulong ko sa dilim. Sa tingin ko lalala pa ito bago maging mabuti. Alam ko, sagot niya mula sa sofa, ngunit magkasama tayo. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, hindi ako nakaramdam ng lubusan na mag-isa. May Alma ako, may Vincent, at may totoo ako sa panig ko. Ngunit hindi ko alam kung sapat iyon laban sa desperation ng mga taong nawalan ng access sa aking pera at handang gawin ang anuman para mabawi ito. Nakaschedule ang court hearing sa isang Martes sa Marso. Sa 2 linggo bago ito, tirelessly nagtrabaho si Vincent at ang kanyang team para ihanda ang aking defense. May documents, testimonies, forensic evidence ng fraudulent purchases, at isang bagay na nagula sa akin, iba pang victims. GNG, Santos, ang kese mo ay nagbukas ng broader investigation. Paliwanag ni Vincent sa kanyang opisina. Nakita namin ang 3 similar cases sa nakaraang 2 taon. Pamilya na gumagamit ng parehong tactics. Gradual financial abuse na sinusundan ng guardianship lawsuits kapag nagdedepensa ang victim. Ang tapang mo sa pagre-report nito ay tumutulong sa iba pang tao. Sa araw ng hearing, dumating ako sa courthouse na kasama si Vincent at Alma. Sa courtroom, naghihintay si Marco at Clara na may kanilang lawyer. Isang yangman sa mamahaling suite na hindi tumitigil sa pagsusuri ng documents. Nang magtagpo ang aming mga mata, agad na umiwas si Marco. Tiningnan ako ni Clara nang may lamig na nagbigay ng panginginig sa akin. Ang judge, isang lalaki sa 50s na may serious expression. Sinuri ang lahat ng documents bago magsimula. Ang hearing ay tumagal ng 3 oras. Meticulously ipinakita ni Vincent ang lahat ng evidence. Ang $1,250,000 sa unauthorized purchases. Ang 3 credit cards na fraudulently binuksan. Ang late-night cash withdrawals. Ang unauthorized copies ng aking card. Bawat transaction ay dinocument na may date, time, location, at amount. Sinubukan ng lawyer ni Marco na argue na lahat ay verbally authorized, na binigyan ko ng permission na gamitin ang financial information ko, na ang lawsuit ko ay result ng age-related mental confusion. Ipinresenta niya bilang evidence ang testimonies mula sa 2 tao na supposedly napansin ang changes sa aking behavior. Ngunit may devastating surprise si Vincent. Nakuha niya ang security camera recordings mula sa ilang stores kung saan ginamit ang aking card. Malinaw na ipinakita ng images si Clara na gumagamit ng aking card, habang supposedly nasa bahay ako. May phone records din siya na nagpapakita na sa ilan sa mga purchases na iyon. Nakikipag-usap ako sa phone mula sa aking home landline, na nagiging impossible na naroroon ako sa stores. Ang pinaka-compelling evidence ay ang testimony ng aking family doctor, si Yar. Paul Mendoza, na aking doktor sa loob ng 15 taon. Nag-testify siya na ang aking medical at neurological exams sa nakaraang 2 taon ay nagpapakita ng completely normal mental capacity para sa aking edad na walang signs ng cognitive decline, dementia, o anumang kondisyon na makakaapekto sa aking ability na gumawa ng financial decisions. Nang tanungin ako ng judge na mag-testify,
Tumayo ako nang nanginginig ang mga binti. Ngunit matigas ang boses. Ipinaliwanag ko kung paano ito nagsimula sa maliliit na utang na hindi binayaran. Kung paano nila unti-unting kinuha ang kontrol ng aking credit card. Kung paano sila gumawa ng copies ng walang authorization ko. At kung paano nang sinubukan kong protektahan ang aking finances, nagbanta silang kunin ang legal control ng aking pera. GNG. Santos, tanong sa akin ng judge, sa anumang point ba ay specifically autorisado nyo, ang anak nyo, o asawa niya na magbukas ng credit accounts sa pangalan nyo? Wala kailanman, Your Honor. Wala akong autorisado ng additional credit accounts. Alam nyo ba na umiiral ang mga accounts na ito bago kayo kumuha ng lawyer? Wala akong alam sa existence nila. Natuklasan ko ang ipitongdaan at 50,000 na debt ng sinyasat ni G. Reyes ang aking financial situation. Nang mag-testify si Marco, nagbago ang kanyang kwento ng ilang beses. Una, sinabi niyang verbally autorisado ko ang lahat. Pagkatapos, inamin niyang ilan sa purchases ay impulsive decisions. Sa wakas, inamin niyang ang additional credit accounts ay binuksan ng walang direct knowledge ko. Ngunit insist na ito ay para sa legitimate family expenses. Matigas na ininterrupt siya ng judge. G. Santos, regardless ng intentions niyo, ang pagbubukas ng credit accounts gamit ang personal information ng iba ng walang explicit authorization ay identity fraud, isang federal crime. Malinaw at definitive ang desisyon ng judge. Hindi lang niya completely rejected ang guardianship lawsuit, kundi inutusan si Marco at Clara na immediately bayaran ang ₱1,250,000 at 50,000 na dinocument ko, plus interest at legal costs. Higit pa roon, inutusan niya ang immediate cancellation ng 3 fraudulent accounts at ang removal ng debt na iyan mula sa aking credit history. Parang hindi pa sapat, nag-issue siya ng restraining order na nagbabawal sa kanila na direktang makipag-contact sa akin sa loob ng 1 taon. At anumang future communication ay kailangang sa pamamagitan ng lawyers. Ang documented behavior sa case na ito, deklarasyon ng judge, ay kumakatawan sa systematic pattern ng family financial abuse. Malinaw na ipinapakita ng evidence na completely mentally competent si GNG Santos at ang kanyang actions para protektahan ang finances niya ay appropriate at necessary. Ang guardianship lawsuit ay hindi lang walang merit, ngunit mukhang filed bilang tactic ng intimidation para mapanatili ang unauthorized access sa financial resources ng plaintiff. Nang lumabas kami sa courtroom, ipinaliwanag ni Vincent na ang process ng pagbawi ng pera ay maaring tumagal ng ilang buwan. Ngunit ang court order ay legally obligates sila na simulan ang payments agad. Kung hindi sila sumunod, mahaharap sila sa additional charges para sa contempt of court. Noon ng gabing iyon, sa tranquility ng aking tahanan, naupo ako sa paborito kong silya na may tasa ng tsaa at tiningnan sa bintana ang aking hardin. Namumukadkad ng maganda ang mga pula na sampaguita. Malakas ang paglaki ng mga puting geranium. Lahat ng aking inaalagaan ng may pagmamahal ay umuunlad pa rin. Sa unang pagkakataon sa 2 taon, ligtas ang aking pera. Protektado ang aking bahay. Muli na namang nasa sarili kong mga kamay ang aking future. Ngunit kasabay ng relief ay dumating ang malalim na lungkot. Nanalo ako sa legal battle. Nakuha ko pabalik ang aking pera. Pinrotektahan ko ang aking dignity. Ngunit nawala ko ang anak ko, ang Marco na pinalaki ko, ang batang pinadede ko sa parehong silya na iyan, ang young man na sinuportahan ko sa maraming taon. Nawala na ng tuluyan ang Marco na iyan. Pinalitan ng stronger na handang ideklara akong mentally incompetent para makakuha ng aking pera. Nagtagumpay ang justice, ngunit nasira pa rin ang puso ng ina ko. 6 na buwan pagkatapos ng hearing, nakahanap ang aking buhay ng bagong normal. Ang payments na inutos ng judge ay dumating ng punctual bawat buwan. At unti-unting gumagaling ang aking bank account. Higit sa lahat, nakuha ko pabalik ang aking peace of mind. Religiously sinusupervise ni Vincent na sumusunod si Marco at Clara sa court order. Sa mga buwan ng legal work, ang aming conversations ay lumago ng higit sa legal matters. Natuklasan kong widower si Vincent sa loob ng 5 taon, na may 3 adult children na nakatira sa ibang lungsod, at na ibinabahagi niya ang aking love para sa gardening. Paano mo napapatubo ng maganda ang iyong bougainvillea? Tanong niya sa akin isang hapon, habang sinusuri ang latest payment documents sa aking pasyo. Pasensya at constant care, sagot ko. Tulad ng lahat ng worthwhile sa buhay, ang kanyang bisita ay naging mas frequent at hindi na professional. Dumating siya na may excuses tungkol sa documents na susuriin, ngunit mananatili para uminom ng kape at mag-usap tungkol sa books, politics, memories ng aming marriages, at plans para sa future. Ginawa niya akong pakiramdam na valued, hindi dahil sa aking pera,
kundi dahil sa kung sino ako bilang tao. Isang linggo na hapon sa Oktubre, habang nagbabahagi kami ng tsaa at homemade cookies, hinawakan ni Vincent ang aking kamay. Rosa, ang mga buwang ito sa iyo ay ang pinakamasaya ko mula nang mawala ang asawa ko. Binigyan mo ako pabalik ng hope na ang buhay ay maaari pa ring maging maganda sa ating edad. At binigyan mo ako pabalik ng confidence na may mabubuting tao na hindi gustong pagsamantalahan ako. Mukha bang baliw na isang 62 taong gulang na lawyer ay nag-iisip na mahulog sa love sa kanyang 70 taong gulang na client. Mukhang wonderful na isang 70 taong gulang na babae ay nararamdamang may butterflies sa tiyan na parang schoolgirl. Nag-asawa kami sa maliit na intimate ceremony 6 na buwan pagkatapos. Kami lang dalawa ang naroroon, si Alma bilang aking witness, ang kapatid ni Vincent bilang kanya, at ang judge na nagkasal sa amin. Perpekto ito sa simplicity nito. Lumipat si Vincent sa aking bahay, nagdala ng kanyang law books, kanyang mga halaman, at tahimik na joy na napuno ang bawat kwarto. Magkasama kaming nagre-design ng study ni Roberto bilang aming shared library. Magkasama kaming nagtanim ng bagong bulaklak sa hardin. Magkasama kaming bumuo ng routines na nagbigay sa amin pareho ng happiness. Sa hapon habang nagluluto ako, nagtatrabaho si Vincent sa pro bono cases. Tumutulong sa iba pang matatanda na victims ng family financial abuse. Naging specialty niya ito pagkatapos ng case ko. At nakakahanap siya ng deep satisfaction sa pagprotekta sa vulnerable people. Bawat case na nanalo ko ay victory para sa human dignity, sabi niya sa akin. Sinubukan ni Marco na makipag-contact sa akin isang beses. 6 na buwan pagkatapos ng aking kasal kay Vincent. Tumawag siya isang hapon. Matamlay, defeated ang tunog ng kanyang boses. Nanay, alam kong hindi ako pwede tumawag sa iyo. Ngunit kailangan kong sabihin ang isang bagay. Marco, alam mo na hindi ka pwede makipag-usap sa akin ng direkta. Gusto ko lang sabihing sorry ako. Naghihiwalay kami ni Clara. Umalis siya na may ibang lalaki. Dala ang lahat na naipon namin pagkatapos ng lawsuit. Naiwan akong walang pera, walang asawa, at walang ina dahil sinunod ko ang plans niya. Naramdaman ko ang pangamba na maternal pain. Ngunit hindi na ako ang paehong babae na minanipulete sa loob ng 2 taon. Marco, sorry ako na pinagdadaanan mo ito. Ngunit ang decisions ay may consequences. Pwede mo ba akong patawarin kailanman? Pinatawad ko na, anak, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. At definitely, hindi nangangahulugan ng pagbalik sa dati. Maaari tayong magkaroon ng some kind of relationship sa future. Siguro kapag talagang napatunayan mo nang nagbago ka, hindi lang dahil nangangailangan ka ulit ng pera. Iyan ang huling pagkakataon na nag-usap kami. Narinig ko mula sa iba na lumipat si Marco sa ibang lungsod, na nakakuha ng modest job, na sinusubukan niya mag-rebuild ng buhay mula sa scratch. Bahagi ko, ang ina na palagi kong magiging, ay umaasa na isang araw makahanap siya ng paraan para maging ang lalaking inaakala kong pinalaki ko. Ngunit hindi na ako naghihintay. Hindi ko na inilalagay ang buhay ko on hold para sa possibility na magbago ang iba. Ngayon ay may full life ako kay Vincent. Nagta-travel kami. Nagbabasa kaming magkasama. Inaalagaan namin ang hardin namin. May bisita mula sa kanyang mga anak kapag pumupunta sila sa bayan. Bumuo kami ng relationship na based sa mutual respect, genuine affection, at simple joy ng pagbabahagi ng last years ng buhay namin sa isang taong nagpapahalaga sa amin. Sa 72, natutunan kong never too late na ipagtanggol ang dignity mo. Never too late na sabihing hindi. Never too late na magsimula ulit. Nawala sa akin ang maraming pera at nawala ang tanging anak ko sa process. Ngunit nakakuha ako ng mas valuable. Ang freedom ko, ang self-respect ko, at ang chance sa true love sa pinaka-unexpected stage ng buhay ko. Bawat umaga gumigising ako sa sarili kong bahay na may pera ko na ligtas sa sarili kong account na may lalaking mahal ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa ano ang mayroon ako. Ito ay victory na mas matamis kaysa sa inaakala kong posible. Tinuruan ako ng buhay na minsan para makuha ang lahat. Kailangan mong handang mawala ang lahat muna. Nagustuhan niyo ba ang kwento ko? At saang lungsod kayo nakikinig? Magkita tayo sa comments. Kung nagustuhan niyo ang kwento, pwede niyo akong suportahan sa pamamagitan ng pag-send ng super thanks para makapagpatuloy ako na magdala ng higit pang kwento na tulad N. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Excited ako sa inyong comments sa kwento. Sa screen, makikita niyo ang 2 bagong life stories na highly recommend ko. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita tayo sa susunod na life story.